sa dahas. Susunugin ko lahat ng mga pinaghirapan nyo, pati lahat ng bahay nyo dahil ang lupain nito ay akin at papatayuan ko ng subdivision. Ma'am Eden, huwag naman po tayong umabot sa ganito. May mga pamilya po kami na pinapakain. At saka yung lupa na kinatatayuan po ng mga bahay namin, sa amin po ito eh. Pinamana po to sa amin ng mga ninuno namin, yung tatay ko. Opo, ng mga kanunuan po namin. Wala naman pa kayong pruweba na sa inyo po to eh. Mga tanga! Hoy, alam kong hindi sa akin tong lupang to. Pero dahil sa mapera ko, mayaman, kaya kong gawin kahit ano. Kahit kaluluwa nyo, kaya kong bilhin sa impyerno. Ma'am Eden, maawa po kayo. May mga pamilya po kami na pinapakain. Opo, ma'am. Tapos yung mga tanim po namin dito sa lupain na to, yun na lang po pinagkakakitaan namin. Yun na lang po bumubuhay sa pamilya namin. Eh di sana, nakinig kayo, yung nakiusap ako. Eh umabot pa ngayon na talagang inubos nyo yung pasensya ko. Kaya ngayon, susunugin ko to sa ayaw sa gusto nyo. Ma'am Sunugin mo na! Eden! Ma'am, huwag naman po! Ma'am! Lighter! Ma'am Eden, nagmamakaawa po kami. Ma'am Eden, huwag niyo pong gawin sa amin to. Maawa po kayo sa amin maawa po kayo mga magsasaka. Sa pamilya po namin, sa mga bata. Magiging leksyon kayong lahat. Ma'am! Tumawa ka! Tara na. Sir Renz, umalis na po yung mga magsasaka. Nagtago na po sila doon sa hideout natin. Wala pong napahamak sa sunog na ginawa ni Miss Eden. Lahat ba ng magsasaka ligtas, Arian? Opo. Sinigurado mo ba yung kaligtasan nilang lahat? Opo, sinigurado ko po. Alam ko na mangyayari talaga to, Arian. Kaya sinigurado ko na lahat ng mga magsasaka natin ligtas. At itong si Eden, hindi ako papayag sa gusto niya mangyari. Magbabayad siya. Ano pong plano? Ako nang bahala. Sige na, Arian. Puntahan mo na yung mga magsasaka natin, tapos yung mga pagkain, mga damit, ayusin na rin. Opo. Opo, sir. O ano, Yvette? Inasikaso mo na ba lahat ng mga papeles na pinagawa ko sa'yo? Yes, ma'am. Tapos na po lahat. Mga bowong mga magsasaka. Minana nila sa kanununuan nila, pero walang titulo ni isa ang hawak nila. Napakatalino ko talaga. Kaya, bukas na bukas, makikita kami ng business partner ko dahil lahat ng mga proposals na ibibigay ko sa kanya ay talagang kakabigin niya dahil maganda yon. At dahil ako na ang landowner ng lupain na yun. Panigurado, magiging milyonarya ako sa loob ng 1 taon. Anong hinintay mo dyan? Inumin, masakit ang lalamunan ko. Ay, sige po, ma'am. Kuha lang po ako. Plema. Oy, Vet! Asa na yung business partner ko nakikitain? Bakit hanggang ngayon wala pa? Ay, wait lang po, ma'am. Susundin ko lang po. Hintay ka lang po, sandali. Bilisan mo! Yvette! Ang tagal mo! Bilis! Ay, ma'am, nandito na po si sir. Teka lang. Namumukaan kita. Ikaw yung isa sa mga magsasaka na hampas lupa na nagmamatigas sa lupain ko. Tignan mo nga naman, Eden, oh. Hindi ka talaga nagbago, ano? Hindi mo kinikilala kung sino yung mga business partner na kikitain mo o kung sino yung mga business partner na pagbebentahan mo ng mga lupa na ninanakaw mo. Na pinapatayuan mo ng subdivision, pinapatayuan mo ng supermarket, pinapatayuan mo ng mall. Eh ano bang alam mo? Eh di ba? Makikipag-partner ka lang naman sa akin. Ibig sabihin, ako pa rin ang mas mapera sa'yo, ako pa rin ang boss mo. Kasi Eden, alam na namin lahat ng mga ginagawa mo. Ginagawa mo, inaangkin mo yung lupa ng mga mahihirap na magsasaka ng mga walang titulo. Hindi mo ba alam na yung sinunog mo
na lupa ng mga magsasaka noong nakaraang araw, ay aking lupa yon. May titulo ako nun. Anong titulo mo? Eh sabi mo nga, di ba? Galing pa sa kanununuan niyo yun. Ibig sabihin, wala ka ng titulo. Naging lupa na rin yung titulong yun. Kaya ako na ang bagong may-ari at wala ka na magagawa. Mas nakakatawa ka, Eden. Kasi hindi ka nag-iisip kung ano yung mga susunod mong gagawin. Matagal ka na namin tinitiktikan sa lahat ng mga ginagawa mo. At alam namin na ang sunod mong target ay yung lupain na sinunog mo kagabi. Kaya lahat ng mga sinabi mo ay naka-record at naka-video ka pa nga eh. At saka yung titulo na pinagawa ko kay Yvette, ay lahat yun ay peke na nakapangalan sa'yo. Teka lang. Paano nangyari yun? Hoy! Assistant ko yan. Dahil itong assistant mo, hindi na kayang sikmurain yung kademonyuhan mo. Kaya magbabayad ka. Dahil binigay sa amin ni Yvette at nakipag-coordinate siya, ibigay lahat ng mga ebidensya kung paano ka mabubulok sa kulungan dahil isasampahan ka namin ng kaso na panghabang buhay. Sa tingin mo, mangyayari yun? Kayong dalawa yung magbabayad dahil sa ginawa nyo sa akin. Ipapapulis ko kayo at kayo yung mabubulok sa bilangguan habang buhay. Hindi mangyayari yan, Eden, kasi lahat ng mga business partners na pinagbentahan mo ng lupang ninakaw mo ay kasama din naming magsasampa ng kaso sa'yo. Kaya, Yvette, oras na para dalhin mo na yung ating binibini sa kulungan. Bitawan Tara mo na. ako! Wala akong warrant of arrest kaya hindi nyo ako pwedeng dalhin sa kulungan. Andun yung mga pulis sa labas, inaantay ka. Sige na, Yvette. Pulis. Tara na, ma'am. Renz, mabuti naman dumalaw ka dito. Gusto ko lang sana makiusap sa'yo na atras mo na yung kaso. Alam kong talo na ako pero sana naman maawa ka sa akin. Bakit, Eden? Naawa ka ba sa mga magsasaka na ninakawan mo? Naawa ka ba sa mga pamilya nila na pinapakain tapos aangkinin mo lang yung lupa nila ng ganun-ganun lang? Renz, pinagsisihan ko naman lahat eh. Once na makalaya ako dito, magbabago na ako, babawi ako. Siservisyohan ko lahat ng mga taong napagutangan ko, napaglamangan ko. Hindi mo na kailangang servisyohan lahat ng mga pinagnakawan mo dahil nagawa ko na. Lahat ng mga ninakawan mong magsasaka, ibinalik ko yung mga lupa nila. Para magamit nila yung para sa kanila. At ikaw? Ikaw? Ikaw naman ngayon ang magsisisi dahil mabubulo ka dito sa kulungan. Parang awa mo na, maawa ka na sa akin. Hindi ko na kaya mabuhay dito. Walang kapatawaran yung kademonyohang ginawa mo sa mga magsasaka. Kaya magbabayad ka dyan habang buhay. Renz! Renz!